Nais ibalik ni Pangulong Rodrigo Duterte at maipatupad muli ang mga programa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos para sa mga magsasaka at mangingisda tulad ng masaganang ani at biyayang dagat. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang ibalik paunti-unti ang mga proyektong pang-agrikultura sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay upang paunlarin ang sektor ng agrikultura at matiyak ang food self-sufficiency sa bansa. Yung biyayang dagat, pati masagana 99. Ibalik ko yun. Kukopyahin ko. Bright yung tao. Alam niya ang gawin niya. Ginawa ang pahayag ng dumalaw si Pangulong Duterte at magkaloob ng tulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Lawin sa Cagayan kahapon. Kasama ng relief goods, nagbigay din ng mga binhing pananim sa lokal na pamahalaan para sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyo. Bukod dito, ipinangako rin ng Pangulo na paglalaanan ng pamahalaan ng malaking budget at makikinabang sa kita ng investments ng China sa bansa ang sektor ng agrikultura, bukod sa edukasyon at kalusugan. Samantala, umaasa rin ang Pangulo na sa mga susunod na araw ay makakabalik na ang mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, ang isa sa mga pinag-aagawang teritoryo ng China at Pilipinas. Kabilang ito sa ipinakiusap niya nang magtungo siya sa China ng nakalipas na linggo. Baka we just wait for a few more days. Baka makabalik na tayo doon sa Scarborough Shoal, ang pangingisda ng ating mga kababayan. Samantala, muling binigyang diin ni Pangulong Duterte ang di niya pagkilala sa international treaty na paglimita sa carbon emission na anya'y makakapigil sa pag-unlad ng bansa. Sinisiri nito ang mga industrialisadong bansa sa pagkasira naman ng kalikasan sa mahabang panahon. I will develop my country in accordance to the needs of my people. Marami na kasing tao. Kaya mo gumamit na maraming makina. Kami umaabot na kami ngayon ng 104 million. Kung hindi ako bagira ng uso sa mga improvements, wala akong ipakain sa mga tao. Mula Tugigaraw, bumisita rin si Pangulong Duterte sa Isabela at Ilocos Norte, nakabilang din sa lubang nasalanta ng bagyo noong nakalipas na linggo. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue.